sa flood control. Pwede malaman from COA paano ito nakalusot? Anong papel ng COA dito sa ghost projects na ito? Bakit hindi ito nyo nakita? Pwede malaman, Mr. Chair? Good morning po, Thank you. Mr. Chair and Your Honor. Based po sa aming mga reports na nakuha po from our regional and district engineering offices, ongoing pa lang po yung kanilang pag-collate ng mga observations, sir. Actually, sir, may mga observations naman po pero hindi ko po mako-conclude na pertaining po ito doon sa mga ghost projects. Marami naman po kasing observation ng mga auditors natin, sir, kasi marami din pong types of audit ang kinakandak ng mga auditors natin regularly, sir. May compliance. Yes, I mean for this particular projects na kinlaim, inamin ng DPWH na talagang ghost projects ito. Yes, Pwede sir. nyo tutukan ito and can we have results Yes, in the next hearing na Yes, sir. ikakandak natin? Opo, sir. Actually, sir, meron na po tayong office order from our chairman, particularly para sa fraud audit po ng Bulacan, sir. Thank you for that. Thank you. Thank you. Mr. Chair, I hope Chairman. next hearing, ha? Yes, sir. Thank you. Opo. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, related to kay Senator Jingo in order of arrival. Just one question, Mr. Chairman. All right. I'll give Okay, it. Mr. Chairman. Isang tanong lang. Parang tinitipid mo ata ako, Mr. Chair. Dalawa. Sige. Kasi nabanggit nga dito kanina na may mga ghost projects, na may mga projects na nabigay sa mga kontraktor na kaduda-duda for the longest time. Ang tanong ko sa DPWH, kasi sa ngayon, nag-research kami, sa 103 na blacklisted na mga contractors, isa lang dito ang na-blacklist ng DPWH sa flood control. Isa lang. Bakit isa lang? Eh kung inaamin naman ng DPWH, at pinag-usapan natin dito for the longest time, marami mga anomalya, katiwalian sa flood control at mga contractor na gumagawa ng gross projects, bakit isa lang ang na-flag down on a blacklist? Well, Your Honor, I think, unfortunately, these are now being validated in the field. You know, these are now being validated in the field. So, pagka wala naman pong derogatory information that will come out in the bidding process for these contractors, they could be allowed actually to participate. Wala naman po kaming basis actually for... Okay, magbibigay ako ng reason kung bakit isa lang na blacklist sa dinami-dami mga kalokohan. Kasi karamihan sa mga empleyado sa DPWH ay mga contractor mismo. So sila ang gumagawa ng mga proyekto ng mga ghost projects. So hindi nila iba-blacklist sarili nila. Thank you, Your Honor. Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chair. Mr. Secretary. Doon sa 5-point-something billion, most of these are ghost projects, as you have admitted already. Oh, I cannot say that most of it at this point in time, Your Honor. But I think in this 5.9 billion pesos that is nandyan sa Wawaw Builders, there could be some. Kasi sa Bulacan muna yung pinag-uusapan natin. Yes, Your Honor. So some of these projects are ghost projects. Could be, Your Honor. So that's convenient already. Some of these projects in Bulacan are ghost projects. Mr. Chairman. What happens with the performance bond? What do you do with the performance bond? Each project has a performance bond. Tama Yeah. po? Yes, Your Honor. Aren't you supposed to confiscate the performance bond? Well, if the project has lapsed actually for its warranty, Your Honor. Hindi, as admitted, some of these projects are ghost projects. Yes, Your Honor. So you have to run after the performance bond. Yung insurance company, kailangan habulin natin. Yes, Your Honor, yes. What will you do? Well, as soon as we are able to file all the necessary... How much does it take? The insurance company, sa experience ninyo, these are ghost projects.
As soon as we are able to finally come up with the documentation, Your Honor, then I think... Okay, for the record, Yes. kapag nakita natin na ghost projects, you will run after absolutely, Your the Honor. performance bonds Absolutely, yes, posted Your Honor. by these contractors. Yes, Your Honor. And to the question of Senator Bato, Madam Coa, ano bang ginawa ninyo? Most of these projects have been established, admitted as ghost projects. Bakit hindi kayo makapagsalita, makapag-report? Ghost pala. Bakit lumusot sa inyo? Sir, sa ngayon po, sir, since we are still consolidating and gathering data from our regional and district auditors, Alam niyo yung sir. problema, you have Yes, a sir. very standard way of answering us. Yes, eh. sir. You are still waiting for No, your sir. regional offices. Alam niyo yung problema ninyo, Madam Coa? Kasi puro kayo post-audit eh. Mag-audit kayo pag tapos na yung project. Like what happened in Misamis Occidental. I ask your regional, anong tawag niyo ron? Director po, sir. Regional Director ng COA. I asked him, there is a very irregular project being constructed in Misamis Occidental in Barangay Lamaan. This is a project shepherded by the former, ano ba yun? He was a deputy speaker in the House of Representatives. Kapareho ko siyang deputy speaker. He was able to get a 50 million project from DPWH. Tinanong ko yung DPWH doon in Region 10. How come DPWH now is funding housing projects? Kailan nangyari ito? And then when I asked him, yung baka akong pagtatayuan ng lupa ng housing project na yan, costing 50 million pesos. By the way, Mr. Secretary, yung contractor doon ay itong Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, one of the 15 contractors identified by the President. Sabi ko, tinatong ko sa kanya, alam mo ba na yung pagtatayuan ng housing project na ito ay hindi pa sa pangalan ng city? I don't know, sir. Bakit hindi mo alam? Kasi po, mag-audit lang po kami pagkatapos ng project. Saan ka naman nakakitang? Ibig po, sinasabi ko na nga sa iyo ngayon eh. The city of Lamaan, the local government's LG unit at that time, succeeded in getting a writ of possession. On the basis of the writ of possession, itatayo nila yung housing project. I told them, is the writ of possession transform itself as a title for the city? Hindi ko po alam, sabi ng inyong COA. Pag natapos ang project na ito, kanino kakuha ang project na ito? Hindi ko po alam. Ito po yung nangyayari ngayon eh. Ito na naman pong Alpha and Omega General Contractors and Development. Ginamit lang po yung lisensya niya, Mr. Secretary. Alam mo niyo kung sino yung gumawa doon? Yung mismong gobernador ngayon na mayroong isang construction company. I hope he is listening. At sasabihin ko sa kanya ngayon, hindi pa ako tapos sa'yo. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Let me continue with the... Mr. Chairman. Mr. Chairman, Mr. Chair, you still have the floor, Mr. Kasi Chair. po, just a clarification, Mr. Chairman, kasi taga Region 10 ako. yes, sir. So, Sabihin hindi ko lang naman ito taga na Bukidnon yun, Mr. Chairman. Hindi Bukidnon yun. Yung project na yun ay hindi sa Bukidnon. Misamis Occidental ito eh. Misamis. Lamaan, oh, Lamaan. Okay. O, malayo yung Bukidnon. Thank you for the Senator. clarification, sir. Mr. Chairman, connected to So, the... Senator Soto, okay ka na? Tapos ka na po kayo? Kasi kayo yung mga may priority Ako, hindi mo pa. na magtanong. And then, Senator Villanueva, wala na siya rito. Senator De La Rosa, okay ka na? And then, now, I will call, pwede ba? I'm not yet through, Mr. Chair. Only one question. Nasa akin pa yung floor, Mr. Chair. Paano mo nalaman sa iyo pa ang floor? Parang sila singit na singit eh. Pinasisingit mo kasi. Wag ka na magpasingit.